sinasabi nila, paano ba natin ito tutulungan, paano natin ito bubuhayin, sapagkat kapag ito nakabangon, kasabay pong babangon ng ating mga kababayan, Kong. Hindi lamang pagbangon naman ang pinag-uusapan natin. Pagka halimbawa nakabangon na, paano naman siya magsisimulang lumakad muli para sa gano'n? Ayan. Patuloy niya yung kanyang pagninegosyo, sapagkat alam nga natin, napaka-importanting bahagi ng MSMEs dito sa ating ekonomiya. Opo. Kiyari, kamukha ngayon na isa sana sa dapat na pinag-usapan ng matagal kung paano patitibayin yung pangangalakan ng ating MSMEs na siya naman ang talagang malaking bahagi ng ating ekonomiya. Ngayon lamang nagsisimula ang Senado din na magdebate tungkol doon sa RCEP. Tingnan mo, tingnan mo kung gaano tayo kahuli. Yung trend na pinag-uusapan natin ng isang linggo, matagal nang nakaalis. Ano? Opo. Hindi tayo nakasakay. Ang nakasakay lamang dyan, ang mabilis talaga sa pagsakay sa istasyon ng trend ng RCEP ay yung Brunei, yung Cambodia, yung Lao Democratic Republic, yung Singapore, at saka yung Thailand. Alam nila kasi na malaki ang mapakikinabangan doon kapag ikaw ay nakasakay doon sa biyahe ng tren na yun, sapagkat ang RCEP ay malaking trading block. Ito ang pinakamalaking trading block sa ating bansa. Kaya natin sabi ito. Sa ating rehiyon ko, no? Nila binigyan ng panahon sapagkat ito ay nagsimulang magkaroon ng effect noong January 1 pa. Ano na ba ngayon dyan? January, ano na ba tayo ngayon? 26. Sa makatwid, 26 na araw na tayong naiwanan ng tren. Ngayon, kahapon at saka ngayon siguro, ngayon pa lang bubuksan ang pag-uusap, ang pag-iimbestiga, yung pagdedebate kung anong talaga ang dapat gawin, sasali ba tayo o hindi, ano ba yung mga pros and cons. Ngayon lang pinag-uusapan din, nakalis ng tren, 26 na araw nang nakararaan. Samantalang ang laki ang dapat na pinuhunan dyan sapagkat kung tayo isasama dyan, tingnan mo yung potential ng MSMEs. Kung paano may streamline, magiging uniform ang mga procedures, hindi lamang sa customs procedures, kundi sa trading procedures. Na makinabang tayo at magkaroon tayo ng preferential rights o preferential arrangements sa ating mga kapartner sa FTA. Pero hindi nila binigyan ng pansin ito dyan. Ngayon lang nagdidebate kung kailan nakaalis na yung trend yan. Kung dyan, para lang doon sa kabatiran ng mga karaniwang mamamayan na hindi nakakasubaybay dito sa RCEP, ang tinutukoy po ni Kong Dante ay itong Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ito po ay kasunduan ng mga bansa. Ang bumubuo po rito sa RCEP sa kasalukuyan ay Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Japan, Laos, PDR, New Zealand, Singapore, Thailand at Vietnam. Sa pamamagitan po ng kasunduang ito ay nagkakaroon ng, ang tawag dito ay world's largest free trade area. Ay buka kong nahuli nga ang Pilipinas kung pag-uusapan pagsali dito, Kong Dante. Pero ano ba ang, siguro ang itatanong ng karaniwang mamamayan ay ano ba ang advantage kung agad na nakasali dito ang Pilipinas, Kong? Unang-una, Nelson, hindi ko muna sasabihin kung ano yung advantage o disadvantage. Okay. Ang nangyari dyan ay pinasimulan nila sanang talakayin yon. Pagdebatihan natin para sa ganun malaman natin ang ganap. Halimbawa, yung advantages ay 100. Ang disadvantages naman ay 150. Wag nating erratic. Talo tayo. Marami, talo pala tayo. Pero kung halimbawa, lumitaw naman, ang advantages ay, sabihin na lang nating 50 dyan, ano? Ang disadvantages ay 10. Sa makatwid, meron tayong neto na positibo. May ganansya. Sa nating sabihin, sige, sumakay tayo sa tren. Ang nangyari kasi, kinalimutan nila ito. Ang pinagsikapan nila at doon nila ibinuhos ang buo nilang panahon at
at kunwari pagmamalasakit to sa Parmali. Ito yung nangyari ngayon, ano? Tama ka, sapagkat ito ang pinakamalaking free trade block dito sa daigdig. Kasi Asia and Western Pacific ang sakop nito eh. Bukod sa 10 miyembro ng ASEAN, Nelson, itong mga malalaking trading partners natin, kagaya ng China, ng Japan, ng South Korea, New Zealand, at saka ng Australia, kasali dito. Ngayon, hindi ba naman masyadong basic naman na sabihin natin, napakalaki ng trading block na ito. Alam naman natin na 30% ng global trade ay nagmumula dito. Ano? 30% ng foreign direct na 30% ng GDP ay nagmumula dito sa malaking trading block na ito. 47% ng global outward foreign direct investment ay dito nang gagaling. Isipin mo ang merkadong ito, sabi nila halimbawa, ilan ba kanyang tao ang involved dito? 2.3 billion ang population ng region na ito. Ang ibig ko sabihin, gaano ba ka-importante naman yung Parmali para ikumpara mo dito sa napakalaki sanang pag-uusap na ito? Napag-usapan na sana natin kung saan tayo pupunta, kung iraratify natin o hindi. Ang nangyari, kinalimutan. So hindi nga tayo nakasakay sa trend. Ito yung puntong gusto ko sabihin. Dahil nga hindi nila binigyan ng panahon ng kahit konti ang isang napakahalagang bagay na kung saan ay maaring nakinabang ang ating bansa. Ang tanong siguro, Nelson at Kong, ano ang papel ng Senado? Bakit po ang Senado ang magra-ratify sa ganitong mga kasunduan, sa ganitong mga tratado, Kong? Paano kasi sa saligang batas natin dyan, sa pagra-ratify ng treaty, Senado lang ang may responsibilidad. Hindi naman kasama yung House of Representatives. Siguro dyan, kung kami lang yun at hindi nila kasali, di mas mabilis siguro kami kahit na ganito lang kami din, hindi ba? Hindi kami masyadong sikat. Ano dyan na? So kung ang pag-uusapan ay pag-ratify ng tratado, Kong, sa namang kasunduan, gaya nitong RCEP, Senado lang, tanging Senado lang ang may kapangyarihan para ito po ay i-ratify. Tama po ba, Kong? Yan ang nakasulat sa saligang batas. Wala kaming kinalaman dyan. Yung gumawa ng saligang batas, siguro naisip nila, siguro magagandang lalaki lahat yung mga senador na yan. Pinakatalino lahat yan. Siguro kung ikukumpara sa House of Representatives, wala ka. Mapapabang klase lang yung mga nasa House of Representatives na yan. Ang mga senador talaga, yan ang mga magagandang lalaki. Yan ang mga sikat, yan ang mga matatalino. Eto nangyari. Hindi naman nila binigyan ng pagkakataon. Kaya ang feeling nila kasi, kami ang nakakaalam yan. Kayo nakakaalam. Hindi naman yung binigyan ng pansin. Ano gagawin natin dyan? So bagamat kasama tayo sa RCEP, Kong, itong Pilipinas, kung hindi na-ratify, ano po ibig sabihin nun? Umalis nga yung trend, hindi tayo sumakay. Kasi dapat na-ratify natin ang treaty para makasakay tayo sa trend. Paano i-ratify yun kung hindi nila pagtatalunan? Paano nila pagtatalunan kung hindi nila bibigyan ng panahon? Sapagkat ang binigyan ng panahon, sabi ko nga sa'yo, ay yung usapin na dapat sana ibinigay na lang sa NBI, sa Ombudsman, sa DOJ, sapagkat meron namang mas malaking kakayahan, hindi naman sa pagmamaliit sa mga kasama natin sa Senado. Totoo naman ang sinasabi ko. Ibig mo pa sabihin, mas marunong pa silang mag-imbestiga sa Ombudsman, sa NBI, saka sa DOJ. Yun naman talaga ang kasanayan at yun naman ang obligasyon ng mga hensa na yan. Bakit pinagpitan nila na ubusin nila yung panahon nila doon sa Parmali na yun? Napatunayan na pa nila na napakarami palang ebidensya na lumabag pala yung kumpanya na yun. Bakit hindi pa idinimanda? Yun ang ibig ko sabihin. Pinabayaan yung trend ang tagal na nakaparada dyan. September pa dyan nakaparada na yung trend sa istasyon. September 2021, nakaparada na yung trend sa istasyon. Nagpapatumpik-tumpik naman yung mga bata natin doon sa Senado. Ang alam naman nila yung alis ng trend January 1, 2022. Ngayon nila pinagdidebatihan ngayon, January 26, dyan kahapon natin. So kung sabihin man ng palatuntunang ito'y hindi nila ito pinansin, tama lang, Kong. Di ko ba, Nelson? Ayun ang lumilitaw, Jen, Kong, ano? At itutuloy ko lang yung tungkol dito sa RCEP kung ano nga ba ito.
Abe, tama pala, no? Dahil sa ang layunin pala ng pagbuo nitong malaking market na ito ay Trading block. Streamlined, modern rules and disciplines that facilitate trade and investment, promises to deliver new business and employment opportunities, strengthen supply chains in the region, and promote, eto yung matindi, promote the participation of micro, small, and medium enterprises into the Yun ang regional sinasabi natin value chain and production hub. Ibig sabihin, hindi lang, kasi ang alam ko mga pre-trade agreement, karaniwan mga nakikinabang, malalaking negosyo lang eh. Pero ito, specifically, tinutukoy, kapag ka ikaw ay medium, micro, small enterprises, makaka-participate ka dito, Kong Jen. Yan ang pinaka-importante kasi dinistingin naman doon. Kapag yung sinasabi mo kanina ng streamlining of procedures, magkakaroon kasi ng flexible certification procedures yan. Hindi lamang sa customs kasi pati trading practices, magiging uniform ang approach ng galaw o yung daloy ng kalakal, mapapabilis ang oportunidad na maaari tayong makakita ng mas malawak na merkado sa ating mga produkto at saka yung pag-access natin ng murang materyales para sa ating local industries at exporters, lalo na nga yung MSMEs na nandun sa parte ng agriculture industry. Ngayon, hindi ko naman sinasabing ito ay puro advantages. Alam kong meron din namang disadvantage kasi maaaring mapag-usapan dito yung kawalan ng taripa o maaaring hindi kagad ma-streamline yung iba't iba pang mga aspeto na dapat sanang ayusin. Ngunit, alam mo, sabi ko nga sa iyo, sa pagdidebate, makikita natin, makukwenta natin ilan ang gains natin, ilan ang advantages, at sumahin natin kung talagang mas marami yung ganansya na makukuha ng ating bansa laban dun sa inaakala nating maring negatibong epekto nito, magpapasya ngayon ng Senado sapagkat silang may kakayahang mag-ratify nito. Hindi naman kami kasali doon, Jen, Nelson. Opo. Mm-hmm. Kasi ang alam ko dito, Kong, at saka Nelson, may mga grupo ng mga farmers na tumututol dito. Well, sabi nyo nga, pagtalunan. Kung sumahin natin kung mataas ang ganansya o disgrasya. Well, ito ho ang kumbaga kung ginawa ito ng Senado noon pa, kumbaga sana napag-usapan na ng gusto at saka gawa ng komprehensibong programa para makasakay tayo sa tren na ito, Kong. Kasi nga, inilatag na ng Pangulong Duterte as early as September 2021, kaya nga ang ating paghahalimbawa, yung tren naghihintay na September 2021 pa. Yun ang panahon sana na pinagdebatihan ito, tinalakay na mabuti, para makita natin ilan ba yung ganansya natin kung ikukumpara sa disgrasya naman, di ba? Ganun dapat ang ang pagdedesisyon dito eh. Ang nangyari kasi, ano ba yung wala sigurong importansya sa kanila ito eh. Mas importante sa kanila yung makapag-grandstanding sila doon sa Parmali, inubos lahat ang oras doon. Alam mo naman yun eh. Sapagkat nakapokus sa kanila, ang napakaraming ilaw at mga kumukuti-kutitap sa firmament ng politika din. Ay, nako. Ito sana yung sayang. Pero teka lang, kung nakatakbo na yung trend, Kong, at ngayon pa lamang ito na pag-uusapan sa Senado, makakahabol pa ba tayo? May chance pa ba makasakay pa tayo kung baka abangan natin sa susunod na istasyon, Kong? Di magabang tayo sa susunod na istasyon din. Pero tingnan natin. Pero ang pinag-uusapan dito, sabi ng Brunei, papatay-patay naman kayo eh. Isip-isipin naman eh. Sabi ng Lao People's Democratic Republic, ano ba yung pinag-iisip ng Pilipinas, hindi pa sila sumakay? Sasabihin ng Cambodia, sasabihin ng Vietnam, ngingiti-ngiti sila sa atin eh. Hindi natin alam kung kung ano yung nasa likod ng kanilang pinag-iisip. Pero ang katwiran nito, yung walang katwiran nito, bakit hindi kasi natin tinalakay kaagad? Yun ang punto rin. Nako, ang chairman ata ng Senate Committee ng Public Service at saka Commerce and Trade, ayaw ko lang kung nagkakamali ako, re-electionist ata ngayon eh. Hindi ko kilala, Jess.
Pero Jen, Kong, tama kayo no? Kasi yung impression na hindi naman yata interesado ang Pilipinas. Parang ganun no? Parang pag in case na sumali tayo in the future, mukhang may pintas na ganun, ano? Kasi itong Korea, yung South Korea ay Pebrero 1 sasali na sila. Ibig sabihin kasi Kong dyan, 60 days pala no ang araw dapat na 60 days bago ka payagan na makisumali diyan. So may 2 months na palugit pa. So yung kung sa atin ngayon tayo mag-uusap-usap, mahabang debate plus 60 days pa. Mukhang malayo tayo. Malayo na yung trend bago tayo makasakay, Kong. At hindi natin alam ano ba yung mga oportunidad sa bawat istasyon na nilakbay ng trend na yun. Ayun nga. Oo. Yun ang maaaring nawalan tayo, maaaring hindi. Pero ang makapagsasabi lamang dyan ay yung isang panahon na kung saan ay pinagdibatihan sana ito. Yun lang naman para sa akin. Bakit naman winalang kabuluhan nila yung panahon na dapat sana ay pinalakay ito? Ang aking gustong sabihin, wala ba silang pakialam? Wala ba silang malasakit kung ano yung ganansyang matatanggap ng bansa natin? Bakit kinakailangan makaalis ang trend at ngayon lang nila pag-uusapan? Hindi ba importanteng bagay ito? Hindi ba nila mabuti sa bansa? Ito ang pinakamalaking trading block. Yun lamang maisip nila na itong pinakamalaking free trade block dito sa panig ng mundong ito. Aba, masasabi mo na kawalan ng kawalan ng malasakit. Nako, teka lang pala ko, naalala ko, siguro sa kabatiran na rin ng ating mga taga-subaybay, no? Kung hindi ko nagkakamali kong, naging sa lower house, naging chairman kayo ng WTO committee, yung World Trade Organization. Ano ba experience natin sa ganitong mga trade agreement? Itong gaya sa ating rehiyon, sa pandaigdigan, ano ba experience ng Pilipinas sa ganitong mga ganitong klase ng agreement ko? Ako naman kasi ay naging chairman na lang, halos 6 na buwan na lang yata ang... Ganun po ba? Patapos na pala, no? Walang masyadong natalakay sapagkat 2 resolution lamang ang aking namana. At ang pinag-uusapan dito ay yung protection sa ating mga agricultural industries, ano? Opo. Pero napansin ko doon ang naging experience pala natin. Kaya nga nung gumawa kami ng report, ang sinabi ko, dito nag-aaway pala yung ilang departamento ng ating bansa. Halimbawa, ang DTI at saka yung Department of Finance. Opo. Pagka ang pinag-uusapan na itong free trade arrangement na ito, mas importante sa kanila yung foreign direct investment. May intindihan. Okay. Sapagkat doon sa kanilang ginagalawan na obligasyon, mas importante sa kanila yung maparami yung foreign direct investment. Sa panig naman ng Department of Agriculture, ang kanilang tendency naman ay protectionist naman sapagkat ang mga partner naman ang kanilang inaalala. So, hindi ko nakita yung talagang unanimous agreement ng mga departamentong nagpa-participate dito dahil nga may kanya-kanya silang objective. Dapat siguro, sabi ko, ayusin muna natin ano ba yung priorities natin. Can we do it? Can we promote foreign direct investment at the same time also laying down the protectionist assurances or safeguards para sa ganun, sabi ko, balansihin natin. Medyo mahirap, pero ito talaga yung direksyon na dapat nating tuntunin. At nakita ko rin doon, alam mo, kulang na kulang talaga ang initiatives ng ating mga yung ating mga opisyales, ano? Opo. Yung mga ahensya ng gobyerno. Oho. Nung makapunta nga ako sa kauna-unang pagkakataon doon sa Geneva, alam mo ba pinuntahan ko pa yung lugar na kung saan nagtatalo yung mga free trade leaders dito. Sabi ko, nasaan ba ang upuan ng Pilipinas? Kailangan mahanap ko. Dito po.
Bakit napakalayo nito? Paano maririnig ang boses ng Pilipino? Dapat dito tayo nakaupo. Sabi pinatawag ko yung ambassador natin sa WHO, si Tihanke, si Attorney Ambassador Tihanke. Ambassador, sa susunod ka ako, makiusap ka na yung upuan natin, banda rito. Para pag nagsalita tayo, dinig na dinig ka ako ng kalahatan kung anong gusto nating sabihin. Yun, nga, no? Oho. Kasi bakit ka ako ang nangyari? Nire-review ko ako itong report ninyo. Ang nangyayari ka akong ganun dito puro lang kayo imbitasyon sa mga gustong mamuhunan sa bansa natin. Puro imbitasyon pero walang follow-up. Wala akong nakita na nagkaroon ng visa nang materialize ang imbitasyon ninyo. May imbitasyon kayo sa paggawa ng makinarya ng kape, ng kung ano-ano rito, yung mga medical technologies na ganito. Pero walang follow-up. Sabi ko gano'n. Sabi pa niya, biro. Nako, nasermonan pa tayo kanya ni Kong. Kung sa bagay kanya, tama naman ang sita. Alam mo, ito yung experience ko Sa 6 na buwan na pagiging chairman ko ng WTO Globalization, nakita ko na kaagad yung mga para-paraan kung bakit hindi tayo nagiging masyadong matagumpay din. Napag-iiwanan pala talaga tayo ng gusto, Kong, ano? Alam mo naman sa delegation lang, sabi ko, bakit naman kako ang delegation ninyo, napakarami ninyo? 27 kayong pupunta sa isang napakaliit na usapin na ito. Excursion pala yan. Excursion, nagkataon. Ay, lako. Anyway, Kong, siguro sa ganitong, sabi nyo nga, agreement, Nelson, napakalaki ng papel talaga ng Senado. Dapat talaga siguro magkaroon na ng pagbabago sa komposisyon ng 24 na senador, Kong. At sa pagbabagong ito, dapat panahon na ba, Nelson, na maghanap tayo at maghanap tayo ng bagong senador, no, Nelson? Ako, ayaw ko makialam. Alam mo, dapat talaga, sa ibang pinag-uusapan, sapagkat ako ay tumatakbo ng isang senador, kayo dalawa na mag-uusap dyan kung paano nyo itatanong yan. Oo. Hindi, alam mo, Jen, Kong, ito ang isang malinaw na katunayan na may kulang talaga sa Senado. May kulang ng isang senador na magsasabing, teka muna, yung magtitimon na, teka, hindi yan ang priority natin. Mas priority natin ito dahil itong RCEP, ito ang magbibigay ng trabaho, oportunidad sa mga maliliit na negosyante, na maliliit na mga mamamayan. Sabi nga ni Kong, pwedeng ito ay may disadvantages, pero kailangan pag-usapan natin. Huwag muna yan. Yun ang kulang. Kaya yun siguro ang kulang dyan. Kaya panahon na siguro, mga kababayan, mag-isip tayo, mukhang may kulang talaga kumbaga sa isang sangkap ng pagkain. Halimbawa, meron kang tinola, baka walang manok yung tinola ng Senado. Yung parang may sangkap pa, wala. Yun ang problema. Kaya ganun ang nangyayari. Kaya siguro, Jen, Kong, magandang maitanong natin yung sa ating mga kababayan kung nagkulang ba, Jen? Yung Senado sa pagtalakay. Yung sa priority, parang may problema sila, Jen, kung pwede akong mag-suggest, sapagkat unang-una, dahil nga sa kakulangan ng atensyon na ibinigay, hindi na ibuhos ang konting panahon na dapat sana ay ginamit yan, sapagkat napaka-importanting aspeto yan sa panig ng ating bansa. Hindi nagkaroon ng pagkakataon na matalakay kung gaanong ganansya ang makakuha natin sa umpisa pa lamang. Sa RCEP na ito. At yung nakasakay sa tren. Ngayon, kung sakasakali halimbawa, nakita natin napakalaking ganansya pala ang nawala sa atin sapagkat naiwanan tayo ng train. Nakahanda ba yung Senado na aminin nila sa publiko na papanaan silang nananagot sa kakulangan na yan, na maaaring kawalan natin bilang isang bansa. Ayun. Doon nyo siguro hugutin kung anong tanong ang pwede nating ibigay para sa ating mga kababayang nakikinig. Sige po, itanong natin sa kanya kung dapat bang panagutan ng Senado, itong pagkaantala natin sa pagsama dito sa mga ano ba tawag dito? Kasi kung sabi natin RCEP, baka hindi gano'ng maintindihan ng masa.
yung mga ugnayang kasunduan na pang negosyo sa kapakanan ng ating mga kababayan, Kong. Gusto kong itanong sana kung nakahanda ba silang panagutan yan. Oho. Sila aminin ba nilang pananagutan nila yung kakulangan ng o yung hindi nila pagganap o hindi kaagad pagtalakay at nakaalis ang tren ng malaya at malawak ang pangangalakal na sana'y naging dahilan upang maaari pang umunad ang bansa. Kasi ang target dyan, ano? Magkakaroon tayo ng increase sa GDP ng at least net of 1%. Real GDP yun dyan. Ang ibig sabihin, alisin mo na yung inflation, ang net effect niyan ay 1% na increase ng GDP. Isipin mong napakalaking advantage niyan na maaaring sa'yo. Kaya, sige po, kinukompose na ng ating mga kasama sa loob ng studio yan. Ano ha? Siguro, ang itatanong lang natin dapat lang aminin nila, letter A. Ano ha? Kung ang sagot naman nila nako, hindi po aamin yan, letter B. Aakuin ba nilang pananagutan? Ayan, aakuin. Yan. Dapat lang nilang akuin, letter A. Kung ang sagot naman nako po, hindi nila aakuin yan, letter B.